Mukhang may ultimatum na dito sa Magnolia Chicken Templados na kung sakasakali na ma-eliminate pa sila ng maaga ngayong konferensya na to. Ibig sabihin, kung sila ay malaglag ng Barangay Ginebra, mukhang ang mangyayari magkakaroon na talaga ng matinding revamp at itong si Stephen Holt at si Isaac Go ay mapupunta sa Magnolia at malamang kasama doon sa matitrade na ilan doon sa mga starters nila. Baka ito si Calvin Abueva masama dyan sa trade, baka pati si Paul Lee o si Gio Halalon. Ang maliwanag dito mukhang itong kasing core lineup ng Magnolia. Ito si Ian Sanggalang, si Paul Lee, si Calvin Abueva, Mark Baroca, Gio Halalon. Yung matagal na nilang inaasahan parang hindi talaga kaya magkampiyon sa ilalim ni Coach Chito Victolero. Kaya mukhang mangyayari daw ay magkakaroon na ng revamp dito. Hindi pa natin sinasabi na tuluyang magre-revamp dahil hindi naman natin inaalis yung pagkakataon o yung tsansa na ang Magnolia ay magkampiyon dito sa Philippine Cup. Pero hindi na rin natin maitatanggi na ang Magnolia ay hindi naging maganda performance itong eliminations. Dati nga nagko-content sila doon sa twice to beat nang bigla na naman bumagsak dito sa pang number 7 dahil doon sa naging very poor performance nila, partikular na doon sa laban sa Meralco kung saan 51 points lamang ang kanilang na-score. Kaya dito masasabi natin na itong Magnolia Chicken Templados talaga ay kinakailangan na gumawa ng paraan para sila ay mapalakas yung lineup. At ang isang nakikita natin dyan ay yung pagkuha dito kay Isaac Go at Stephen Holt. Si Stephen Holt kung kukunin ng Magnolia, kinakailangan pakawalan nila yung isa sa mga guards nila, si Baroca, si Halalon o kaya si Lee. I doubt na pakakawalan niya si Baroca, so either si Lee o si Halalon yung matitrade. Ito namang si Isaac Go, isang big man na may tira sa labas, iyan ang hinahanap talaga ni Coach Chito Victolero. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition sa kanila yan kung sakasakali na matuloy ang ganitong klase na trade. Marami ang nagtatanong bakit hindi na trade itong si Shonny Winston. Alam natin na bago pa lumampas yung PBA trade deadline, inanunsyo na ni Coach Aldin Ayon na nasa trading block daw ito. Pero sa ngayon, mukhang hindi na trade si Winston ngayong season na to dahil hindi nagustuhan ng Converge yung mga offers para dito. Alam natin lahat na si Coach Aldin Ayon ang gustong makuhang player ay yung mag-fit to sa sistema niya. At ito si Winston na parang hindi pa nababagay. Ganun pa man masasabi natin na itong si Shonny Winston kung sakaling ang interesado pa rin ang Converge na ito i-trade pagkatapos ng conference na ito, ay hahanap yan nung magiging sulit ang kapalit. Ibig sabihin hindi sila padulugi dito sa SMC at MVP teams. At sabi nga nung isang insider ng Converge, hindi sila taga-bukid. Ibig sabihin hindi sila farm team. So sa ngayon, ang tingin ko itong Converge, kung sakaling i-trade si Shonny Winston, malamang ang hilingin niyan ay first round pick dahil total rebuild mode ang mangyayari sa prangkisa na ito. Ngayon, kung sakali naman na hindi magbigay ng first round pick, malamang star player din ang hilingin niyan. For example, kung iti-trade yan sa Blackwater, malamang si Rain ng Batak ang kunin. Kaya kung sa NLEX naman, baka si Robert Bolick ang hilingin. Pero sa tingin ko, hindi pa kakawala ng NLEX dito si Bolick dahil yan ay naipangako na sa TNT. Ibig ko sabihin dito, itong Converge, kung sakaling ang iti-trade nila ito si Shonny Winston, hindi yan basta-basta mapupunta doon sa teams na gusto na lang nilabas. Kaya ibig niya sabihin, kung si Shonny Winston ay talagang pakakawalan ng Converge, sisiguraduhin ni Coach Aldin Ayon na yung makukuha nila ay magko-complement dito kay Justin Arana at doon sa ida-draft nila, alam nating lahat na si Justin Baltasar. Kung wala silang makitang magandang deal, mananatili ito si Winston dito sa Converge at gagamitin kasama ni Alex Stockton na nag-blossom na bilang isang offensive player. Kaya abangan na lang natin ang mangyayari kung saan ba talaga mapupunta itong si Shonny Winston.